You'll never know. Kasi recently, itong si Senador Amy Marcos ay merong sinasabi na meron daw 25 na targets ang China. Yun ang pag-usapan natin. Pakinggan nyo siya. Aminin natin ang problema talaga dahil sa tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila. Magbigay tayo ng 17 base militar sa pakiwari nila, yung EDCA sites. Talagang mainit ang ulo nila. E natatakot talaga ako habang umiinit diyan sa West Philippine Sea, may nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kitang-kita na. Ang sabi ng US, hindi daw nila kaya labanan yung hypersonic missile. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Ano bang klase yun? Kasi sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yun ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? 25 hindi biro-biro yun. Okay. So ngayon, okay. Mga few hours lang yan sinabi ni Senator Amy. Di ba, sinabi ko sa inyo na may nag-inform sa atin na tatlong nilalang, di ba? From Congress at General na talagang isasalang kayo sa bang-bang-bang. So ano ba yung sinasabi ni Amy Marcos? Okay? Na merong hypersonic missile na yon. Alamin natin kung ano yon. At sinasabi niya na 25 ang target. Since merong 17 na EDCA sites sa Pilipinas, so definitely kung 25 yon, ayon sa kanyang statement na hypersonic missile, so 17, uunahin kung nasaan yung EDCA sites. Kasi uunahin yung site na yun kasi yun yung pinaka dapat matumba eh. 'Di ba? Kasi nandoon yung mga armas. Okay? Andun yung pang-counter sa China. Okay, ni-research natin, ano daw ba itong hypersonic missile? Okay, hypersonic missile is a type of missile that travels at speeds greater than Mach 5. Ibig sabihin daw, 5 times the speed of sound. So, sinesearch natin yan, it's like 3,800 miles per hour. Okay? 3,800 miles per hour yung kanyang bilis. Di ba, pag nagda-drive kayo, ilang miles per hour lang. Pag high speed dito is 80 miles lang. Gano'n na, delikado na yon, di ba? Napakabilis na yon, mga palangga. So, etong sinasabing bilis ng hypersonic missile, mga kababayan, or sa kilometers, dahil sa Pilipinas is kilometers, 6,175 kilometers per hour. Okay? Ganon kabilis yung missile na to papunta sa target niya. Kung sa Pilipinas ang target niya, gaano kabilis yung 6,175 kilometers per hour. Okay? Ayon dito, this missile are capable of flying at extremely high velocities. Okay? Making them difficult to detect and intercept. Okay? Mahirap ito i-detect kung ito ay pupunta na, kung kapag nirelease na nila to sa target nila, mahirap daw ito ma-detect. At ang Pilipinas, wala po tayong ganyang kakayahan or gamit, 'di ba, sa ating national defense na para ma-intercept itong sinasabi na ni Amy Marcos na hypersonic na tatama sa Pilipinas. So kung ganito yung statement niya, ito yung nagva-validate sa warning ko sa inyo na sinabi, di ba, ayon sa ating source, doon sa from Congress and Senate, at dito sa general na ito, di ba, na kailangan sabihin sa taong bayan na may posibilidad na isasalang kayo sa kaguluhan ng gobyerno ni Kuting.
So itong hypersonic missile na ito, sabi dito, they typically follow a lower and more maneuverable flight path compared to traditional ballistic missile. Okay? Hypersonic missiles can be equipped with various types of warheads and considered to be significant advancement military technology due to their speed, maneuverability, and ability to strike targets with precision. Precise. Talagang pag tinarget ang bahay ni Lisa, shoot. Feeling ko, itong 17 na, itong 25 targets na to, baka kasama, baka una dito ang Malacanang kasi 17 EDCA sites, you know, God forbid, no, wag naman sana, but 17, so meron pang 8. Pwedeng ang out of 25, Malacanang, Congress, Senado, Forbes Park, mga bahay ng mga mafia. I hope ganon. Okay? I hope ang uunahin nila, di ba sinabi ko sa kanila, yung mga kalaban ng bayan, yung mga taksil sa Pilipinas, yun ang unahin nila. At mga kababayan, mga palangga, di ba sabi ko nga, sabi ng mga eksperto, hindi na po ang laban ay itak o bolo lang, o kutsilyo or ice pick. So tayo ganon. Sabi ko nga sa inyo, di ba, mag-explode lang yan sa Cloud9. Diba? Ang sabi ko, isprehan na kayo ng bonggang-bongga, sisinghot lang kayo, tapos na ang boxing. And the fact na wala tayong pang-counter dito, wala tayong kapangyarihan, wala tayong makina para i-counter ito, mga palangga. So, at based on research, ang meron lang na hypersonic missile ay ang Amerika. Okay? Ayon dito, ang Amerika, ayan, sabi dito, sa ating nakalap, ang Amerika, the United States actively developing hypersonic weapons including the Air Force AGM-183A Air Launch Rapid Response Weapon ARRW and the Army's long-range hypersonic weapon, Hindi naman natin masyado naiintindihan to. But ganun pa man, di ba, ito'y pang mga ano lang, pang Air Force lang. But ganun pa man, alam natin na ang Amerika ay meron nito. And Russia and China. So ito yung mga superpowers. Ito yung mga bansa lang ang meron at wala tayo niyan sa Pilipinas. So definitely, kung yang totoo ang sinabi ni Amy Marcos based sa kanyang information, hindi naman siya siguro magsasalita kung wala siya nakuhang impormasyon. Pero dapat may gagawin na siya kasi ang punot dulo nito, ang bangag niyang kapatid. Okay? So paano natin ika-counter ito? Number 1, okay? Kung meron tayong kakayahan katulad ng Amerika, kayo dyan sa Pilipinas, number 1 to counter yung tinatawag na advanced radar systems. So radar, as you know, as self-explanatory, ito ay isang teknolohiya na ma-detect nila kung nasaan itong hypersonic M na ito. So yan ang pwede natin gawin. Pero again, wala nga tayong ganitong klaseng kapasidad ang ating national defense o ang ating bansa na ganitong klaseng mga armas. Okay. Number 2, okay, pwede daw ito i-counter through directed energy weapons. Okay? Right. And may sinatawag ito, through energy directed weapons, meaning researching and developing laser-based or other directed energy weapons that can potentially intercept and destroy hypersonic. So kung sa simpleng pagkakaintindi natin, so kapag ni-launch na yung ano na yan, 'di ba? Dapat mayroong magka-counter diyan na isang teknolohiya or weapon, 'di ba? From the command center, 'di ba? Kung saan man yung command center na yan, which is nga wala tayo niyan, na mga ganyang klasing pangdigma. I-click-click mo lang, okay, target 1, 2, gaganon mo lang yan, pipindutin mo lang yan kung madidetect. Okay? Yung hypersonic M na yan ng China. Ano pa ang pang-counter dito na wala tayo? Kinetic kill vehicles. Okay, what is this? Creating interceptor missiles or the kinetic vehicle.